Magandang gabi. Magpatuloy tayo sa unang aklat ng mga kronika, ang ika-13 aklat ng Lumang Tipan. Ang aklat na ito ay halos katulad ng mga kwento sa Samuel at Hari, ngunit may partikular itong pagtuon sa paghahari ni David at sa templo ng Diyos. Ngayong gabi, babalik tayo sa panahon ng isang dakilang hari, si David. Ngunit sa pagkakataong ito, titingnan natin ang kanyang pagnanais na gumawa ng isang espesyal na bagay para sa Diyos. Ito ay kwento tungkol sa isang malaking pangarap, isang puso na puno ng pagmamahal, at kung paano ang mga pangarap na hindi natin natutupad ay maaaring matupad ng iba. Handa ka na bang makinig? Sige. Lahat tayo ay may mga pangarap, hindi ba? May mga pangarap tayong gumawa ng isang bagay na napakaganda o magbigay ng isang napakalaking regalo sa isang taong mahal natin. Ngunit minsan, kahit gaano kalaki ang ating pagnanais, hindi natin ito magawa. Ngunit paano kung ang Diyos ay nagpapahalaga hindi lamang sa resulta, kundi sa intensyon ng ating puso? Itong kwento natin ngayong gabi ay magtuturo sa atin na ang pagmamahal at paghahanda ng puso ay mas mahalaga kaysa sa anumang malaking nagawa. Ang unang aklat ng mga kronika ay nagsisimula sa mahabang talangkanan na nagpapakita kung paano konektado ang lahat ng pamilya mula pa noong unang tao, si Adan, hanggang sa mga Israelita. Ngunit ang pangunahing bahagi ng aklat ay nakatuon sa paghahari ni Haring David. Naalala mo ba si Haring David? Siya yung lalaking ayon sa puso ng Diyos, ang pastol na naging hari. Nagtagumpay siya sa maraming labanan at pinagkaisa ang buong Israel. Nakuha niya ang Jerusalem at ginawa itong kabisera. Ngayon, si David ay nabubuhay sa kanyang magandang palasyo na gawa sa kahoy ng sedro. Ngunit may isang bagay na bumabagabag sa kanyang puso. Nakatira siya sa isang napakagandang bahay, ngunit ang kaban ng tipan ng Diyos na naglalaman ng mga kautusan ng Diyos at sumisimbolo sa kanyang presensya ay nasa loob lamang ng isang tolda. Isipin mo, ang hari ay nasa isang palasyo, ngunit ang kaba ng Diyos ay nasa isang simpleng tolda. Naramdaman ni David na hindi ito tama. Gusto niyang magtayo ng isang permanenteng bahay para sa Panginoon, isang marangal at magandang templo. Kaya't ipinatawag niya ang propetang si Nathan at sinabi sa kanya ang kanyang pagnanais. Narito, ako'y naninirahan sa isang bahay na gawa sa sedro, ngunit ang kaba ng tipan ng Panginoon ay naninirahan sa isang tolda. Natuwa si Nathan at sinabi, gawin mo ang lahat ng nasa iyong puso, sapagkat ang Diyos ay sumasa iyo. Ngunit ang gabing iyon, nagsalita ang Diyos kay Nathan. Sinabi niya, sabihin mo sa aking lingkod na si David, ikaw ba ang magtatayo ng bahay para sa akin na pagtatahanan ko? Hindi kita pinapayagang magtayo ng bahay para sa aking pangalan, sapagkat ikaw ay isang mandirigma at nagbuhos ng maraming dugo. Hindi pinayagan ng Diyos si David na magtayo ng templo, hindi dahil sa masama si David, kundi dahil sa dami ng digma ang kanyang pinagdaanan. Ngunit nangako ang Diyos kay David ng isang napakagandang bagay. Sinabi niya, ang iyong anak na lalaki, siya ang magtatayo ng bahay para sa aking pangalan, at ang kanyang kaharian ay aking itatatag magpakailanman. Ako'y magiging kanyang ama, at siya ay magiging aking anak. Ito ang pagpapatibay ng pangako sa dinastya ni David na ang kanyang linya
ay magkakaroon ng isang hari magpakailanman. Ang tinutukoy dito ay si Jesus. Nang marinig ni David ang mga salitang ito, lubos siyang nagpapasalamat. Masaya siya kahit hindi siya ang magtatayo ng templo, dahil narinig ng Diyos ang kanyang pagnanais at pinagpala pa rin siya ng isang malaking pangako para sa kanyang pamilya. Kahit hindi pinayagan si David na itayo ang templo, hindi siya tumigil sa paghahanda para dito. Nagtipon siya ng napakaraming ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy na sedro, at mga batong mamahalin. Nakuha niya ang mga manggagawa at inihanda ang lahat ng materyales. Ang lahat ng kanyang yaman at lakas ay ginamit niya sa paghahanda para sa templo na itatayo ng kanyang anak. Nagbigay siya ng mga detalyadong plano at tagubilin kay Solomon, ang kanyang anak, para sa pagtatayo. Isang araw, tinipon ni David ang lahat ng pinuno ng Israel at sinabi sa kanila, "Pinili ng Diyos si Solomon ang aking anak upang itayo ang kanyang templo. Bata pa siya at walang karanasan. Ngunit ang gawaing ito ay malaki, sapagkat ang bahay na ito ay hindi para sa tao, kundi para sa Panginoon. Ibinigay ko ang lahat ng aking makakaya para sa paghahanda ng templo. Ngayon, sino sa inyo ang kusang loob na magbibigay ng inyong sarili sa Panginoon?" At bilang tugon, ang mga pinuno at ang mga tao ay nagbigay ng buong puso. Nagbigay sila ng napakaraming ginto, pilak, tanso, at iba pang materyales. Nagalak si David at ang buong Israel sa pagkakaloob ng buong puso, sapagkat mula sa puso nilang nagbigay sila sa Panginoon. Ikaw, O Panginoon, nananalangin si David, sa iyo ang kalakhan at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian at ang tagumpay at ang kamahalan, sapagkat ang lahat ng nasa langit at sa lupa ay sa iyo. Ang iyong kaharian, O Panginoon, at ikaw ang nakataas bilang ulo ng lahat. Ang kayamanan at karangalan ay nagmumula sa iyo. Sa iyong kamay ang paggawa ng dakila at pagbibigay ng lakas sa lahat. Ngayon, O aming Diyos, nagpapasalamat kami sa iyo at pinupuri namin ang iyong maluwalhating pangalan. Sino ako at ano ang aking bayan upang kami ay magkaroon ng ganitong kakayahang magkaloob ng kusang loob? Sapagkat ang lahat na nagmumula sa iyo at sa iyong sariling bigay ay ibinibigay namin sa iyo. Ang kwento ni David at ang kanyang pagnanais na magtayo ng templo ay nagpapakita na ang Diyos ay nagpapahalaga sa puso at intensyon higit sa nagawa. Ang kanyang paghahanda at ang pagkakaloob ng mga tao ay isang magandang halimbawa ng pagmamahal at debosyon sa Diyos, kahit hindi natupad ang pangarap ni David sa kanyang sariling buhay. Ang kanyang paghahanda ay naging pundasyon para sa susunod na henerasyon na siyang nagtayo ng templo. Ngayon naman, ipagpatuloy natin ang aklat sa kasaysayan ng mga hari ng Huda, ang timog na kaharian. At ang kwento dito ay tungkol sa isang kaharian na minsan ay lumilihis sa tamang landas, ngunit mayroon ding mga hari na nagtitiwala sa Diyos at ibinalik ang kanilang bayan sa Kanya. Ito ay kwento tungkol sa kapangyarihan ng pananampalataya, ang kahalagahan ng pagbabalik loob, at kung paano ang mga desisyon ng isang pinuno ay kayang magdala ng pagpapala o sumpa sa isang buong bayan. Minsan, ang ating buhay ay parang isang luma at ginibang bahay, puno ng kalat at alikabok. Kailangan nating linisin at ayusin ito. Ngunit paano kung ang pinakamahalagang bahay na kailangan nating ayusin ay ang ating puso at ang ating relasyon sa Diyos? Ang kwento natin ngayong gabi ay magtuturo sa atin na hindi kailanman huli ang lahat upang bumalik sa Diyos,
At kapag ginawa natin iyon, dumarating ang kanyang pagpapala at pagpapanumbalik. Naalala mo ba ang dalawang kaharian ng Israel matapos mamatay si Haring Solomon? Sa ikalawang aklat ng mga kronika, nakatuon tayo sa timog na kaharian ng Huda na nakabase sa Jerusalem, kung saan matatagpuan ang templo ng Diyos. Sa kabila ng maraming hari na nagpakasama at sumamba sa Diyos-Diyosan, mayroon ding ilang mabubuting hari na nagtangkang ibalik ang bayan sa Diyos. Isa sa pinakamabuting hari ng Huda ay si Haring Hezekiah. Naging hari siya sa edad na 25 taon at naging isang haring matuwid. Sa simula ng kanyang paghahari, ang Jerusalem at ang templo ay nasa kalunos-lunos na kalagayan. Ang templo, ang banal na bahay ng Diyos na itinayo ni Solomon, ay napabayaan. Puno ito ng kalat at ang mga saserdote ay hindi nagsasagawa ng mga seremonya. Ito ay isang simbolo ng kung gaano lumayo ang bayan mula sa Diyos. Agad na gumawa si Haring Hezekiah. Sa unang buwan ng kanyang paghahari, binuksan niya ang mga pinto ng templo ng Panginoon at inayos ang mga ito. Pagkatapos, tinipon niya ang mga saserdote at mga Levita at sinabi sa kanila, "Makinig kayo sa akin, mga Levita. Linisin ninyo ang templo ng Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno, at ilabas ninyo ang lahat ng karumihan mula sa banal na lugar." Buong puso at mabilis na tumugon ang mga Levita. Nilinis nila ang templo. Nagtapon sila ng napakaraming basura at karumihan na ninipon sa loob ng maraming taon. Sa loob lamang ng 16 na araw, natapos nila ang paglilinis ng buong templo. Napakalaking gawain iyon, ngunit ginawa nila ito ng buong sipag. Matapos malinis ang templo, naghandog si Haring Hezekiah ng mga handog sa Diyos upang humingi ng kapatawaran para sa mga kasalanan ng bayan. Buong kagalakan silang nagpuri sa Diyos at muling itinatag ang pagsamba ayon sa kanyang mga utos. Ngunit hindi lang ito ang ginawa ni Hezekiah. Ipinadala niya ang mga mensahero sa buong Israel at Huda at nag-anyaya sa lahat na pumunta sa Jerusalem upang ipagdiwang ang Paskwa para sa Panginoon, ang Diyos ng Israel. Sa loob ng mahabang panahon, hindi na ipinagdiwang ang Paskwa tulad ng nararapat. Kaya't kahit maraming tao mula sa hilagang kaharian ng Israel at tumawa sa kanila at tumanggi, marami pa rin ang pumunta sa Jerusalem na may mapagkumbabang puso. Ipinagdiwang nila ang Paskwa ng may malaking kagalakan. 7 araw silang nagdiwang at pagkatapos ay nagdesisyon silang ipagpatuloy pa ito ng 7 araw dahil sa kanilang kagalakan sa pagkakita ng Diyos na pagpapala sa kanila. Sa loob ng maraming taon, walang ganitong pagdiriwang ng Paskwa sa Jerusalem. Nagpapakita ito ng malaking pagbabago sa puso ng bayan. Dahil sa pananampalataya at pagtitiwala ni Haring Hezekiah sa Diyos, at dahil sa kanyang pagsisikap na ibalik ang bayan sa tamang pagsamba, pinagpala ng Diyos ang Huda. Noong sinubukan ng hari ng Assyria, si Sennacherib, na lusubin ang Jerusalem at takutin si Haring Hezekiah, hindi natakot si Hezekiah. Sa halip na magtiwala sa kanyang sariling lakas o humingi ng tulong sa ibang bansa, nanalangin siya sa Diyos at nagtiwala sa Kanya. "Huwag kayong matakot o manghina ng loob," sabi ni Hezekiah sa kanyang mga tao, "dahil sa hari ng Assyria at sa kanyang malaking hukbo, sapagkat may kasama tayong mas dakila kaysa kanya. Sumasama sa kanya ang lakas ng laman, ngunit sumasama sa atin ang Panginoon, nating Diyos, upang tulungan tayo at makipaglaban para sa atin." At isang gabi,
Habang ang mga sundalong Assyria ay natutulog sa kanilang kampo, nagpadala ang Diyos ng isang anghel ng Panginoon na pumatay ng 185,000 na sundalong Assyria. Kinabukasan, nang gumising ang mga tao, nakita nilang puro bangkay ang paligid. Kinailangan ni Haring Senakerib na umuwi nang may kahihiyan sa kanyang sariling lupain. Ang kwento ni Haring Hezekiah ay isang magandang halimbawa kung paano ang isang lider na nagtitiwala sa Diyos at nagtrabaho upang ayusin ang mga bagay sa kanyang bayan ay maaaring magdala ng malaking pagpapala. Kahit na ang ikalawang aklat ng mga kronika ay nagtatapos sa malungkot na kwento ng pagbagsak ng Huda sa Babylonia, ipinapakita pa rin ito ang kapangyarihan ng Diyos na nagliligtas at nagpapatawad sa mga bumabalik sa Kanya. Ang paglilinis ng templo ay sumisimbolo sa paglilinis ng puso at pagbabalik sa tamang relasyon sa Diyos. Ngayon aking kaibigan, habang ikaw ay humihiga at naghahanda para sa iyong pagtulog, ipikit mo ang iyong mga mata. Isipin mo ang katapangan ni Haring Hezekiah na nagtiwala sa Diyos. At ngayon ay magdasal tayo. Sabayan niyo ako. Mahal naming Diyos, salamat po sa kwento ni Haring Hezekiah na nagtuturo sa amin tungkol sa kapangyarihan ng pananampalataya. Salamat po sa paalala na ikaw ay laging handang magpatawad at magpanumbalik kapag kami ay bumabalik sa iyo. Tulungan niyo po kami na laging indinisin ang aming puso at magtiwala sa iyong pagliligtas. Bigyan niyo po kami ng kapayapaan sa puso at mahimbing na tulog. Ingatan niyo po kami ngayong gabi. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ngayon, matulog ka ng mahimbing, aking kaibigan. Naway ang kwento ni Haring Hezekiah ay magbigay sa iyo ng pag-asa na sa Diyos may paglilinis at bagong simula. Magandang gabi at magandang panaginip.